Rodrigo Roa Duterte. Si Edgar Matobato at Arturo Lascaña ay dalawang tao na naglabas ng mga seryosong akusasyon laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, partikular na may kaugnayan sa kanyang panahon bilang alkalde ng Davao City. Ang kanilang mga pahayag ay naging sentro ng kontrobersya, lalo na sa konteksto ng giyera kontra droga at mga aligasyon ng extrajudicial killings, EJK, sa Pilipinas. Narito ang mga detalye ng kanilang mga akusasyon. Mga akusasyon ni Edgar Matobato. Si Edgar Matobato ay nagpakilala bilang dating miyembro ng Davao Death Squad, DDS, isang grupong sinasabing responsable sa mga extrajudicial killings sa Davao City. Noong Setyembre 2016, nagtestigo siya sa Senado at naglahad ng mga sumusunod na akusasyon. Pagsasangkot ni Duterte sa mga pagpatay. Ayon kay Matobato, si Duterte mismo ang nag-utos at direktang sangkot sa mga pagpatay sa Davao City noong siya ay alkalde. Sinabi niyang si Duterte ang nagbibigay ng mga target at nag-aapruba ng mga operasyon ng DDS. Mga biktima. Kabilang sa mga biktima ay mga kriminal, aktivista, at maging mga inosenteng sibilyan. Isa sa mga pinakakontrobersyal na aligasyon ni Matobato ay ang pagpatay sa isang dating tagapaglingkod ng Department of Justice, DOJ, na si June Abela na sinabing binaril at pinasabog. Mga paraan ng pagpatay. Inilarawan ni Matobato ang mga brutal na paraan ng pagpatay, kabilang ang pagbaril, paggamit ng granada at paghagis ng mga biktima sa burol o dagat. Personal na paglahok ni Duterte. Sinabi ni Matobato na minsan ay personal na nagpaputok ng baril si Duterte sa isang biktima bilang bahagi ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Pagkakakulong at pagtakas. Inamin din ni Matobato na siya ay nakulong dahil sa pagpatay sa isang biktima, ngunit siya ay tinulungan ni Duterte na makalaya. Mga akusasyon ni Arturo Lascañas, nakilala rin bilang Arturo Lascañas, ay isa pang dating miyembro ng Davao Death Squad. Noong Pebrero 2017, naglabas siya ng mga pahayag na nagpapatibay sa mga sinabi ni Matobato. Narito ang mga detalye ng kanyang mga akusasyon. Pagsasangkot ni Duterte sa DDS. Sinabi ni Lascaña na si Duterte ang nag-organisa at nagbibigay ng suporta sa DDS. Ayon sa kanya, ang pangkat ay responsable sa daan-daang pagpatay sa Davao City. Mga target na droga at kriminal. Sinabi ni Lascaña na ang mga target ng DDS ay mga drug suspects, kriminal, at maging mga kritiko ni Duterte. Kabilang sa mga biktima ay mga menor de edad at inosenteng sibilyan. Pondo at suporta. Ayon kay Lascaña, ang mga operasyon ng DDS ay sinusuportahan ng pondo mula sa gobyerno ng Davao City. Sinabi rin niya na ang mga pulis at iba pang opisyal ay kasabwat sa mga operasyon. Pagpatay kay June Pala. Isa sa mga pinakakontrobersyal na alegasyon ni Lascaña ay ang pagpatay sa radio commentator na si June Pala na isang kritiko ni Duterte. Sinabi niya na si Duterte mismo ang nag-utos ng pagpatay kay Pala. Pag-amin sa pagkakasala, inamin ni Lascaña na siya ay direktang sangkot sa maraming pagpatay at nais niyang humingi ng tawad sa publiko. Reaksyon ni Duterte at ng kanyang mga taga-suporta. Pagtanggi ni Duterte, parehong tinatanggihan ni Pangulong Duterte ang mga akusasyon ni Matobato at Lascaña. Sinabi niya na ang mga ito ay gawa-gawa lamang at bahagi ng isang konspirasyon para siraan ang kanyang pangalan. Pagdududa sa kredibilidad. Ang mga taga-suporta ni Duterte ay nagduda sa kredibilidad ni Matobato at Lascaña, lalo na't pareho silang nagbago ng kanilang mga salaysay. Halimbawa, noong una, tinanggihan ni Lascaña ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng DDS, ngunit nagbago ang kanyang salaysay pagkatapos. Kawalan ng ebidensya. Sinabi ng mga taga-suporta ni Duterte na walang direktang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa mga aligasyon ng DDS. Implikasyon ng mga akusasyon.
Ang mga akusasyon ni Matobato at Las Cañas ay nagdulot ng malaking kontrobersya sa Pilipinas at sa internasyonal na komunidad. Ang mga ito ay naging bahagi ng mas malawak na debate tungkol sa giyera kontra droga ni Duterte at ang mga alegasyon ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Gayunpaman, hanggang sa kasalukuyan, wala pang direktang aksyon na naisagawa laban kay Duterte batay sa mga pahayag ng dalawa. Mananatiling inosente si former President Rodrigo Roa Duterte hanggat hindi napapatunayan ang kanyang mga naging kasalanan sa batas at sa mga biktima ng extrajudicial killings. Kung naibigan po ninyo ang video na ito, maaari pong mag-subscribe at mag-like para sa ikaunlad ng channel na ito. Salamat po mga ka-survival.